sa sistema yung ayaw na ayaw ko. Okay? So, yung cycle natin, trabaho, sweldo, utang. Kaya po nag-decide ako na doon na lang kasi umiikot, kaya nag-decide ako gawin si M4. Yan. Nagkaroon lang po ako ng insecurity. Tapos ang ganda po ng samahan sa hub. So, may shoutout lang po ako na pwede po siyang mag-share dito sa sa ating hub kung ano pong kagandahan. So, ano ko pa sa inyo shoutout ko po sa inyo si Coach Ebes. So, Coach Ebes, pwede ka bang mag-share kung anong meron sa ating sa ating hub, kung ano bang pwede ba bang i-share na kung bakit Jervin, ano bang kagandahan, Jervin, ano bang experience? Jervin, Yes po. Jervin, hindi mo pwedeng gawin yan at pagkagantong training. Pagka-host Okay. ka. Edify mo na yung host. So, bago po ako magsimula, ito na po. Lang po So, yun, magsisimula na po ako. So, meron po tayong house rules. So, okay lang po ba sa house rules natin? So, i-ano natin, yung mga hindi i-on natin yung camera, then off natin yung mic. Then, press 1 po naman po kung naririnig ako at press 2 kung nag-agree po kayo sa akin. Okay na po? And then, rules 2, ma'am and sir. So, okay lang ba na wag na muna tayo makipag-usap sa ating katabi, wag muna tayo makipag-dismissan. Kasi bakit? Baka may sinasabi na si speaker na magic word o patungo sa pangarap mo, pangarap natin, nagchikahan tayo at hindi na-miss natin yung mga sinasabi ni speaker. And yung opportunity, siyempre, hindi na yung narinig ang business, di ba? At pangatlong rules, be an empty cup po tayo, ma'am and sir. Alam ko naman na iniisip tayo nag-iisip tayo, di ba? Marami tayong bago tayo pumasok sa Zoom meeting, okay lang po ba na isang tabi na muna natin yung mga alalahanin natin, di ba? Balikan na lang natin pagkatapos. So, of course, di ba kasi bakit ang utak po natin, ma'am and sir, baso ng tubig, di ba? Kapag punong-puno na po yan, di ba? Bubuhusan mo pa, so aapaw po siya. Hindi po ba? Tama po ba? So, simple sa utak natin na kahit gaano kaganda yung speaker o yung sasabihin ng speaker, kahit malupit po yung speaker, so marami po siyang, hindi po yan ma-absorb ng utak natin. So, okay po ba, ma'am sir, bawal din po muna mahiga, baka matuluyan, okay? Matuluyan ng makatulog. Hindi And then, 5 rules. So, pwede po natin gamitin yung heart and emojis kapag may mga naririnig po tayong nakakatawa or nakaka-amaze sa speaker. So, you can use emoji gaya ng heart, thumbs up, at pa-wow, di ba? So, hindi ko na po patatagalin. So, itong ating speaker, isa po siyang teacher at teacher sa umaga at negosyante sa gabi. So, ipapakilala ko na po. So, grabe po yung taong ito. Grabe, na-amaze po ako sa kanya dahil ginagawa niya po ng kahit part-time po siya pero full-time po yung puso niya sa ginagawa. Kaya po, isa rin po siya sa kumikita ng malaki dito, car achiever. And next, Millionaire Circle sa ating MCOR. So, ipapakilala ko na po sa inyong lahat. Walang iba kundi si Ma'am Glenda Divilla. Wow, grabe! Palakpakan naman natin si Jervin. Ayan. Alam mo, Jervin, pinasaya mo yung gabi ko. Ang saya-saya ko. Yung stress ako maghapon, tapos hingal na hingal ako kasi 8:15 na ako dumating sa bahay. Pero
Eto inabot ko, tuwang-tuwa talaga ako. Unang-una palakpakan naman natin si Jervin kasi bakit natin kailangan palakpakan si Jervin at i-heart-heart? Kasi nga po, ang lakas ng loob niya, hindi siya tumanggi. 'Di ba nung sinabing host siya, hindi siya tumanggi. Yun pa lang, pagpapakita na yun na interesado ka, committed ka sa negosyo. Okay, first time mo ba, Jervin, ngayon mag-host? First time? Okay, First time mo ba, Jervin? Please type 1 nga kung first time mo ngayon mag-host. Okay. Ma'am, okay po. First time po. First time. Okay. Sige, okay lang Yes po. yan. Kasi nung first time ako, ganyan din. No? Thank you po. So, nung first time ako, medyo nakakalito. Pero, dyan yan nagsisimula. Syempre, may mga bagay na kailangan natin i-improve. No? Pero very good ka kasi pinasaya mo kami. Oo. Sa susunod, mas alam mo na yung anong tawag dito, yung sequence ng mga sasabihin mo. Kasi halos naman kami dito, na ngayon ay speaker na nagsasalita na sa harapan nyo, nag-start din po kami sa ganyan. Dati nga hindi ko alam kung anong sasabihin ko talaga nung nagsisimula ako. Okay? Sige, congratulations, Jervin, kasi nilaksan mo yung loob mo. Okay? Committed ka sa sa business mo. Congratulations. Ayan, so please type 2 nga po kung may mga hindi pa po nakakakilala sa akin sa kasi kung lahat na nasa Zoom ngayon, kilala na po ako, hindi na po ako magpapakilala. Sige nga po, please type 2 kung ngayon niyo lang po ako maririnig sa Zoom or kung hindi niyo pa po ako kilala. Ayun, so meron pa si Sir Erickson. Okay, si Sir Erickson. Okay, sige po, dahil meron pong hindi pa ako kilala, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ah, I'm a teacher by profession po. Sa totoo nga lang po, kakarating ko lang ng 8:15 sa bahay, nagmamadali ako magbihis ng uniform. Super busy today kasi card showing namin. Yun po, 12 years na akong teacher, pero ginagawa ko po tong MCOR, isinasabay ko siya sa aking propesyon. At nakakatuwa po kasi kahit konti lang yung inilalaan kong oras, 2 hours after work, 3 hours after work, maganda na po yung naibigay sa akin ng negosyong ito. Kasi ang meron lang po ako is commitment. Committed po ako sa negosyo at naniniwala po kasi ako na dito talaga makukuha ko yung pangarap ko at pangarap ng mga taong nagtiwala sa akin. Kaya kahit wala po yan sa wala po yan sa dami ng oras na ibinibigay natin. Gaano ka ba ka-committed sa ginagawa mo, 'di po ba? So, kailangan natin i-maximize kung 3 hours, 2 hours lang yung binibigay natin dito sa business. So, kailangan yung 3 hours na yon talagang sa business lang tayo. Okay, ako po din ay dating empleyado. May mga empleyado po ba dito na nagtatrabaho sa company before? 3 years po ako sa electronics company, then naging teacher din po ako sa private company, sa Toshiba Company, bago po ako naging isang guro. So, ang pagiging empleyado po ay hindi madali kasi katulad po niyan, hindi ko hawak yung oras ko, almost 8 hours po nagtatrabaho. At hindi ko na nga nabasa yung mga messages kanina sa GC kasi nga sa sobrang busy. Pero, hindi po natin, mawawalan ng time yung ating negosyo. Okay po? So, ako din po ay isang malaki na po ang naitulong sa akin ng negosyong 'to kasi 30,000 na lang, magiging millionaire circle na po tayo sa biyaya ng Lord. 'Pag niloob ng Lord, ngayong October, so isa na din po tayo sa MC at, natutuwa po ako kasi kahit part-time pa lang po ako, binigay po 'yun ng Lord kasi po sa commitment at sa mga tamang tao na ibinigay niya sa akin. So, natulungan na din ako ng negosyo kay Sir Erickson na hindi pa po ako kilala. Dito ko din po na-achieve yung pangarap ko po na sasakyan, na dati po bike lang yung sasakyan namin, bike, motor, tapos ngayon po yung dream car po namin na Mitsubishi Expander dito ko na din po, na-achieve. Ayan, gusto ko din pong i-shoutout, andito pala si Sir Enchong
1 week pa lang po siyang member dito sa MCOR pero, grabe po, sobrang ano na siya, interested na talaga sa ating negosyo. Okay, so congratulations. Ngayon pa lang po, i-congratulate niyo na yung mga sarili niyo kasi po pinaglaanan niyo ng time na matuto ngayong gabi. Okay, ready na po ba umasenso sa negosyo natin at ready nang matuto? Please type 3 nga po. Please type 3 kung ready na po ba kayong matuto? Ayan, sige po. So, let me share my screen. Okay. Kagabi po kung nanood po kayo ng Zoom, si Coach Mary Ann Mendoza po yung nasa Zoom natin, last night. Sige nga po kung nasa Zoom kayo kagabi, ano po yung, pinag-aralan natin kagabi sa Zoom? Anong natutunan niyo sa BTS 1? Kasi po ito BTS 2. So continuation po nung learnings niyo po kagabi. Please type one word nga po ng mga natutunan niyo sa sa BTS 1 kagabi. Okay, remove fear and doubt. Ayan, tama po. Bawal ang acne. Acne, alam ko na yan. Ayan, so bawal na bawal po yan sa business natin. So kailangan po, empty cup tayo. Yan, so i-discuss po natin yung ABC. Kagabi po, XYZ, ngayon naman po ay ABC. Okay, A stands for attitude, B for belief, and C for commitment. Yan pong tatlong words na yan yung napakahalaga na pag-uusapan natin na pag lahat po ng yan ay naisa puso natin, naisa isip natin lahat ng pag-aaralan natin ngayong gabi, hindi po malayo na matutupad nyo po yung mga pangarap natin sa buhay. Ayan, so attitude. Very important po na may magandang attitude tayo sa negosyo. Kung dati po ikaw ay mataray, no? Mataray, hindi ka masyadong namamansin, hindi ka friendly. So kailangan po mag-adjust ka. Kailangan mong mag-adjust dito kasi nga po iba yung community natin, iba yung negosyo natin. So kailangan kung dati suplada ka, mataray ka, hindi po 'yan pwede sa negosyo natin ngayon. Okay? Ano pa po? So kailangan nga po hindi tayo acne, yung sinabi kanina ni Sis Risa. Dahil paulit-ulit mo nang naririnig 'to, yung aking training, sabihin mo, "Ay ayoko umattend ng training kasi alam ko na 'yan, eh. Ilang beses ko nang narinig 'yan." Hindi po, kahit po alam na natin, 5 times na po nating narinig, kailangan umattend pa din po tayo kasi at may matututunan po talaga tayo sa bawat, magi-speaker po. Okay? So, attitude, very important. Ano pa po ba? Sa attitude, kailangan, malakas yung loob natin, matiyaga, masipag. No po, yan yung mga kailangan natin. Hindi po tayo madaling sumuko. Dahil nahihirapan ka na, susuko ka na kaagad. Marunong po tayong mag-adjust sa mga kasamahan natin, sa mga business partners natin. Kung yung business partners na ka-business partner mo ngayon, hindi masyadong friendly or may napapansin kang hindi magandang attitude, so pakonti-konti, maa-adjust po yan dahil sa training. Hindi naman po biglaan ang changes, di po ba? Ang changes po ay paunti-unti hanggang sa ma-realize nyo sa sarili nyo na ibang-iba ka na kaysa dati. Kasi ako po dati hindi talaga ako mahilig mag-approach sa tao, mahiyain po ako, hindi ako masyadong friendly, pero dito nabago. Dati, yun, yung pagiging empty cup naman, ganun na talaga ako dati, willing talaga ako palagi sa learnings. Yun, dapat po willing tayo palaging matuto, kahit sino po yung nagsasalita, may pinag-aralan ka, yung nagsasalita po is high school graduate or hindi po nakatapos ng high school, kaya lang mas may alam siya kaysa sa'yo dito sa negosyong to. Kailangan tayo, magpakumbaba tayo, maging humble tayo, maging empty cup tayo. Kasi
iba yung knowledge na meron sa kanila ngayon, sila yung ano kasi natin, tutularan natin dito sa business. Ayan, so attitude is the foundation to success. The greater the success, the stronger the foundation. Unang-una kailangan po may maganda tayong foundation. Ano ba yung magandang foundation natin? Yun nga, good attitude, good behavior. Yun po yung kailangan natin. Kung napapansin niyo po sa sarili niyo ngayon na parang ramdam niyo naman po yun eh, pag may mga taong parang hindi gusto yung attitude natin, nasasabihan tayo, wag po tayong sasama ang loob. No po, magpa-correct po tayo kasi pag kino-correct tayo, ibig sabihin, gusto tayong dalhin dun sa success na gusto po natin. Okay? So, willing lang po lagi tayong magpa-correct sa mga mentors natin, sa mga business partners natin, kahit po yan ay downlines natin. Kung alam natin na tama yung sinasabi niya, so makinig po tayo sa kanila, no? Yeah, kasi po yan yung foundation natin dito sa negosyo. Ayan, so it's your attitude, not your aptitude that determine your altitude. Ano po bang ibig sabihin yan? It's more important than education, it's more important than skills. Kahit daw po gaano tayo kagaling, gaano tayo kahusay, katalino, daig po yan ng ano, ng may good attitude, 'di ba? Ano nga, magaling ka nga, mahusay ka nga, kaya lang hindi naman tama yung attitude mo. So, mahihirapan ka pa rin magtagumpay dito sa business. Okay? Pero kung ikaw marunong kang sumunod, hindi ka acne, empty cup ka, napaka-humble mo, willing ka palaging matuto, mag-adjust dito sa negosyo natin at sa mga kasama natin sa negosyo, sure ako magiging successful ka dito. Yun nga kahit may pinag-aralan ka pa, kahit may skills ka pa, magaling ka pa, hindi po 'yan yung pinakaimportante. Ang pinakaimportante po sa lahat meron po tayong good attitude. 'Yan po, oh, kung mapapansin niyo dito sa 'yan, sa illustration, 20% lang po yung skills kasi natututunan po 'yan, eh. Agree ba kayo na natututunan ang skills? Please type 4. Agree ba kayo na natututunan ang skills? Type 4 nga po. Natututunan? Okay, so yes, natututunan. Ang success is 80% attitude, 20% po yung skills. Bakit po kaya 20% lang yung skills? Kasi nga po, naaaral. Hindi kailangan na magaling ka na kaagad dito na nagsimula. No? Hindi kailangan na magaling ka na kaagad magsalita, hindi kailangan na magaling ka na kaagad sa selling, hindi kailangan na magaling ka kaagad mag-build ng network or sa leadership. Kasi lahat po yan ay natututunan through trainings. Kasi may mga free trainings po tayo. Kung nagsimula ka dito na maayos na yung attitude mo, panalo po yan. Kasi ang aaralin mo na lang yung mga, yung skills na lang, yung mga kailangan nating matutunan sa negosyo. Pero kung nagsimula ka dito, 80% yung skills mo, matalino ka, pero yung attitude mo bagsak, sablay, 20% lang, mahihirapan ka po. Mahihirapan kang sumabay. Mahihirapan kang makisalamuha sa mga ka-business partners natin, sa mga mentors natin. Kasi baka ang tingin mo kasi sa sarili mo minsan mas magaling ka pa, no? Kayang-kaya mo na, kaya ayaw mo nang umattend ng training, so hindi po puwede, hindi ka po magiging successful. Okay po? So yan, attitude, una po natin iko-correct sa sarili natin dahil nasa MCOR tayo, nasa magandang community tayo, attitude po natin. Ayan, so i-ano niyo po yung sarili niyo ngayon, tanungin niyo yung sarili niyo, ano ba yung mga attitude, ano ba yung mga hindi magandang nagagawa ko? Meron ba akong mga bad attitude na kailangan kong baguhin? So, tanungin niyo po yung sarili niyo kung sa palagay niyo po meron. So, pakonti-konti mag-adjust po tayo. Okay? So, must have is smart. Ano ba yung smart? Specific, measurable, ambitious, realistic, and time-bounded. Okay. So, kailangan meron po tayong smart goals. Gusto ko pong malaman kung may mga gino-goal po ba kayo from ano ba ngayon? September to October kasi po ako ang gino-goal ko po hanggang October 30.
Smart goal po, MC. Ang ginugol ko hanggang October 30, kailangan matamaan ko yung MC ko. So kayo po ba, may ginugol po ba kayo na from September to October? Please type nga po sa chat box natin kung may ginugol kayo at ano yung ginugol nyo po. Gusto ko lang pong malaman kung smart goals po ba. Sige po, paki-type nga po kung ano po yung mga goals natin. 100K ba? 200K? 300K? 500K? Ano po ba? Ayun, so 300. 5 million sales daw ang kay Coach Mayi. Ayan, so smart goals. Ibig sabihin, alam mo, hindi malabo sa'yo kung ano ba yung gusto mong i-goal. May katumbas na numbers, no? May katumbas po yan na numbers lahat ng goals natin. Specific. Hindi po pwedeng may goals ka, bahala na kung anong ma-achieve ko sa November or sa October. Basta, hindi ko alam eh. Dapat po may numbers. Katulad ko nga po, yung sinabi ko sa inyo kanina, kailangan ko pa po ng 30,000 until October 30. So, yun po yung smart goals ko. Kung sa 300,000, kailangan mo yan i-compute magkano na po ngayon ang nasa dashboard mo at ilan pa pong pay-ins yung kailangan mo. Smart goals po yun. Halimbawa, kailangan mo ng 3 hyper pay-ins every week. Smart goals po yan. Okay po, kasi specific na may measure po natin. Ambitious. Kailangan kasi ambitious din tayo sa ano natin eh, sa goals natin. Bakit ambitious? Hindi ko nga ini-expect din na yung MC ko mabilis na siya ngayon. Kasi nung January, sabi ko parang masyado akong ambisyosa sa ano ko, sa goals ko kasi ang layo pa, ang laki pa nung hahabulin ko, pero mabait si Lord. Ayun, sinabayan natin ng action, nagkatotoo talaga. Malapit na pala magkatotoo. So, ambitious. Wag po kayong wag yung lilimitahan yung sarili niyo sa goals nyo. Basta sabayan nyo lang siya ng action. Realistic. Baka naman kasi mag-goal ka ng 1 million, 2 months. 200,000 pala ngayon yung yung nasa dashboard mo. Parang medyo hindi po yun realistic, hindi masyadong ma-achieve. Di po ba? So, time bounded. Yon, may tayo, may date. Anong month, anong date mo gustong ma-achieve yung goal mo? Ayan, sabi ni Coach, panis na yan sa'yo, Chair. Salamat po. Magka-4, hyper pay-in po, ma'am. Yes, Sir Larry, kaya po yan. Ayan. So, time-bounded. Ano yung nilagay nyong month and date na gusto nyong ma-achieve? Yung yung goals nyo. Sige nga po, pakitype nga po. Ako kasi October 30 yung nilagay ko. Pa yan, naka-note. Opo. So, kailangan time-bounded, may deadline. Lahat ng pangarap natin may deadline. Hindi pwedeng sasabihin natin sa sarili natin na gusto ko ng 300,000, gusto ko ng 200,000 or 100,000. Pero, hindi mo naman siniset sa sarili mo kung hanggang kailan mo ba gustong ma-achieve yun. Baka umabot na ang 1 year, 2 years, 3 years, hindi mo pa na-achieve kasi hindi mo nilalagyan ng deadline yung pangarap mo, yung goals mo. So, make sure po, kapag may goals tayo, eto, smart. Achievable. Ayan. So, attitude, good learning and listening attitude. Dapat marunong po tayong makinig. No? Marunong tayong makinig. Yung natutunan natin, kailangan ini-apply din po natin. Responsible. Ano po ba yan? Responsible po tayo once na may nag-join sa atin sa negosyo. Ibig sabihin po, may responsibilidad ka. Isa man yan, dalawa man yung nagtiwala sa iyo ngayong month, responsibilidad mo na po yan. Okay? Responsible po tayo dito sa negosyo natin. Ano ba yung responsibilidad natin? Responsibilidad natin na maisama sa welcome day ang ating mga business partners, ang mga new members para matuto sila. So, responsible. Pag hindi po natin yan nagawa, ibig sabihin, hindi po tayo nagiging responsable sa negosyo po natin. Every night, kung may Zoom, responsible ka po na isend sa mga business partners mo yung link para umattend sila. So, we have to encourage them na umattend sa Zoom para matuto po sila, para magkaroon sila ng matibay na pundasyon dito sa negosyo natin. Yan, enthusiastic and excited. Yan, dapat po lagi tayong excited.
yung kahit hindi pa tayo mayaman, talagang nafi-feel na natin yung pagyaman. Alam niyo po ba, nakita niyo na po ba kung paano magkwento yan si Kuya Edgar? Grabe po yang ka-excited lagi magkwento, kaya yung ano po, yung mga nakakausap niya excited na din po, kaya nakakapagpa 7 accounts yan, hyper accounts palagi kasi dahil sa kwento niya nagiging excited din yung mga nakakausap niya. So, kailangan gano'n po tayo, excited tayo kasi hindi puwedeng, isi-share natin yung business palamya-lamya tayo, parang wala tayong energy. Yun po yung makukuha sa'tin ng mga taong sinishare-an natin ang negosyo. Ayan. So, always have a smart goals and think positive. Wag po nating papasukin ang negative ano, hindi, wag po tayong maging negative thinker. Think positive lang tayo palagi. Hindi naman maiwasan talaga minsan, medyo nani-negative tayo, pero kailangan ilang minuto ka lang gano'n na mani-negative. Kailangan, manood ka ng mga positive na video. Gano'n kasi yung ginagawa ko 'pag feeling ko mani-negative ako. Ano lang, nanonood lang ako ng mga motivational video, inspiring video, video ng mga yumaman, umasenso sa buhay, gano'n lang yung ginagawa ko para maging positive ulit ako. So, dapat po gano'n tayo. Kasi hindi natin maiiwasan 'yan lalo 'pag puro rejections, kung ano-anong sinasabi sa inyo ng mga taong nakapaligid sa inyo, "Ay hindi, alam ko na 'yan." Na-experience niyo ba 'yon? Sinabi sa inyo, "Alam ko na 'yan." Kahit hindi pa naman talaga nila alam kung ano yung MCOR, 'di ba? Ayoko niyan kasi ganito 'yan, pyramiding 'yan, 'di ba gano'n yung sinasabi sa inyo? 'Pag hindi po kayo nakaka-attend ng training, malulobat kayo, mani-negative kayo. Pero kung lagi po kayong uma-attend ng training, nag-i-invest kayo ng learning, so positive lang kayo palaging mag-isip kasi naniniwala kayo sa sarili niyo saka dito sa negosyo natin. Ayan, so okey na po tayo sa attitude. 'No, so yun po, i-summarize ko lang, kailangan marunong tayong mag-adjust, hindi tayo acne, maging responsible tayo sa ating mga business partners, sa ating team, sa mga nagtiwala sa atin kasi kumbaga yung pangarap nila, nabuhay yung pangarap nila ng dahil sa atin. So kailangan, gampanan natin yung responsibilidad natin sa kanila. 'Yan. Belief, saan ba tayo dapat may belief? Sabi nga, whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve. Okay. Ano man po yung naiisip natin, ano man yung lagi nating iniisip, nagkakatotoo po yan. Kasi nangyari na po sa akin, lagi kong iniisip magiging MC ako, magiging MC ako. Parang magkakatotoo na po talaga siya. Kasi 'pag ang iniisip mo palagi negative, "Ano ba 'yan, ang hirap naman. Ano ba 'yan, lagi akong nire-reject. Ano ba 'yan, wala akong pay-in. Ano ba," puro reklamo. So, wala po tayong maa-attract na positive, 'no? Hindi natin maa-attract yung positive energy. Kaya kung gusto mong maka-attract ng positive, kailangan yung iniisip po natin palaging positive, positibo lang po tayo palagi. 'Yan. So, 100% belief saan? Sa industry. Hindi po puwedeng 98%, hindi po puwedeng 99%. 'Pag 99%, ibig sabihin po niyan, hindi ka pa din po talaga totally, believe sa industry natin, 'di ba? So, dapat 100% yung belief mo sa industry, sa company, sa MCOR. Kailangan bumelieve ka sa MCOR na kaya talaga tayong payamanin ni Lord at ni MCOR. Products, Complan, kailangan mong aralin yung Complan ni MCOR kung gaano kaganda yung kitaan para bumelieve ka talaga 100%. And of course, yung products. Sa products, bago mo pong paniwalaan yung products natin, kailangan ikaw muna yung user. Ikaw muna yung naka-experience ng ano, ng mga may own testimony ka po sa products natin kasi masarap pong ikwento 'pag ikaw mismo yung naka-experience na, biglang sumarap yung tulog mo, gumaling ka, natulungan ka ng products, 'di po ba? Mas masarap ikwento. Kasi nagkakaroon ka ng bilib sa produkto.
Hindi po puwedeng isi-share natin yung products, hindi natin alam yung lasa ng kape, hindi natin alam kung anong effect ba ng alkaline, anong lasa ng Restore juice, hindi po puwede. So, kailangan gamitin mo po 'yan para magkaroon ka ng 100% belief sa produkto natin. At sa business partners natin kailangan ay hindi puwede po dito na ikaw palagi yung magaling, ikaw palagi yung masusunod, 'no? Hindi po puwede 'yun. Magtiwala po tayo sa mga business partners natin na kaya din nila, 'no? Kailangan i-duplicate natin sila, magkaroon tayo ng leverage. Paniwalaan natin yung potensyal nila. Kasi 'pag naniwala tayo sa potensyal nila, sigurado, madu-duplicate natin sila, male-leverage natin sila, 'di ba? So, sobrang thankful ako kasi si Coach Mai, ano siya, nagtiwala siya sa'kin, nagtiwala siya sa kakayahan ko. 'No, dahil nagtiwala si Coach Mai sa'kin nagkaroon ako ng 100% belief sa sarili ko, na, sabi ni coach kaya ko ganito. Kaya lumalakas yung loob ko. So, kasi 'pag meron tayong belief sa business partner natin, isa po tayo sa nagpapalakas ng loob lalo 'pag sinabi natin, "Kaya mo 'yan, sa una lang 'yan mahirap, tingnan mo sa susunod madali na lang 'yan sa'yo." So, kailangan tayo po yung nagpu-push sa mga business partners po natin palagi. 'No? So, 100% yung belief natin. 'Wag nating isipin na, "Ay hindi niya 'yan kaya, ako na lang." 'Di ba? So, 'wag po. Kailangan ay, yung knowledge natin, yung skills natin mai-transfer po natin sa mga business partners natin kasi nga po 100% yung belief natin na kaya din nila. At ito yung pinakaimportante, may tiwala ka sa sarili mo dapat 100%. Hindi po puwedeng 99%, kailangan pa nga 101% yung tiwala mo. Kasi papaano kung lahat ng taong inoferan mo, okey, 1 month ka na sa business, lahat sila puro rejections yung napala mo, tapos kung ano-ano pang sinasabi ng nasa paligid mo, 'di ba? Kung wala kang believe sa sarili mo, ikaw mismo mane-negative. Bibigay ka, bibitaw ka. Sasabihin mo sa sarili mo, "Ay ayoko niyan, mahirap pala 'yan." Mahirap pala yung negosyo na 'yan. Kasi hindi ka nagkaroon ng tiwala sa sarili mo. Kailangan ikaw mismo yung may tiwala sa sarili mo na, dito sa negosyong 'to kaya mong umasenso. Naniniwala ka na dito ka yayaman, 'di ba? Naniniwala ba kayo na yayaman kayo sa MCOR? Please type 10,000,000. Sige nga, please type 10,000,000 kung naniniwala kayo na yayaman talaga kayo sa MCOR. Kung may tiwala ka sa sarili mo na kaya mong ma-achieve sa MCOR yung 10,000,000 or more, o yan, o 'di ba? Yung hindi nagta-type hindi yayaman. Kaya magta-type din ako ng 10,000,000. Ayan, o, 10,000,000, yan. So, naniniwala tayo sa sarili natin, unang-una sa industry, sa company, sa products, walang question sa products at Complan kung mas maiintindihan niyo pong mabuti, mamahalin niyo talaga yung negosyo natin. At siyempre 'yan importante kasi tayo ay, anong tawag dito, relationship business. Kailangan marunong ka pong mag-alaga ng mga business partners mo, marunong kang mag-adjust sa mga business partners mo. Kasi para din yang mga estudyante, may makulit, may maingay, may nakikipagsuntukan, may magulo, ganyan. So, ganun din sa mga business partners natin, magkakaiba yan ng ano, ng attitude. So, kailangan nating mag-adjust din, no? At yon, tiwala sa sarili. Kasi, pag may tiwala ka na dito mo makukuha yung 10,000,000 mo, 20,000,000, 30,000,000, dahil naniniwala ka, aaralin mo yung trainings, aaralin mo mag-boss, mag-product demo, ano pa, katulad ni Jervin, kahit first time niya medyo may kaba pa siya, takot pa siya, hindi niya alam kung paano siya sisimulang mag-host. Pero ano siya, pinush niya yung sarili niya, nilaksan niya yung loob niya kasi nagtiwala siya sa sarili niya na kaya niya. Kinaya ba ni Jervin? Kinaya ba ni Jervin kanina? Kinaya? Please type kinaya nga kung kinaya ni Jervin kanina. Ayan, wala nag-type? Ayun, kinaya. Ayan, 'di ba kinaya niya kasi nagtiwala siya sa sarili niya na kaya niya. Huwag niyo pong iisipin palagi na hindi niyo kaya, mahiyain ako, hindi ako marunong magsalita, kasi ako naman po kahit teacher ako,
ano po ako, introvert ako, hindi din po talaga ako mahilig mag-talk. Hindi po ako mahilig mag-talk sa big crowd, hindi po ako nagaganito, nag-i-speaker sa mga Zoom. Ano lang ako, parents at estudyante lang talaga palagi yung kinakausap ko. Pero dahil sa trainings, dahil po dito sa mga free trainings ni MCOR, marami na po yung na-improve sa akin sa sarili ko. Kasi nga po yun, nagtiwala po din ako sa sarili ko na kaya ko pala 'to kasi kaya nila, eh. Kung kaya nila, kaya din natin, 'di ba? Kaya kaya ni Coach Mayi mag-income ng 800,000 every month, kaya din natin. O kaya ba natin? Please type kayang-kaya. Please type kayang-kaya, na-inspire ako dun sa 800,000 ni Coach Mayi ngayong August. Ayan, kayang-kaya. Yes, kayang-kaya natin yung gano'n sa income ni Coach Mayi. 'Di ba ganyan yung future natin. Present ng mentor natin ni Coach Mayi, 800,000 monthly income. Yan yung magiging future natin 'pag nagtuloy-tuloy tayo dito sa MCOR. At 'pag nagtiwala ka sa sarili mo. Kasi 'pag may tiwala ka sa sarili mo, palaging positive lang yung ipinapasok mo sa mind mo, hindi ka bibitaw kahit nahihirapan ka na, kahit maraming challenges. Hindi ka bibitaw kasi naniniwala ka talaga sa sarili mo. Ayan. So next, may natututunan po ba? At of course, saan tayo talaga magtitiwala? Kay Lord. 'Di ba? Una lahat naman ng bagay kayang ibigay ni Lord. Kailangan nating tumbasan lang ng efforts, hard work, 'no? Ano pa? Kailangan nating tumbasan ng maraming efforts. Kasi kumbaga naka-ready na. Nakaplan na kay Lord na payayamanin niya tayo. Oo. So kailangan lang nating magtiwala sa kanya na alam ni Lord yayaman 'to. Kailangan mag-effort siya, kailangan lang magtiyaga siya, kailangan niya lang laksan yung loob niya, 'di ba? Kailangan lang consistent siya, sabi ni Lord. 'Di ba? So 'pag 'yan po yung mga paniniwala natin, sure na sure po, hindi po malayo maa-achieve po natin kung ano man po yung na-achieve ng mga mentors po natin ngayon. Okay? Unang-una, may tiwala tayo kay God, sa sarili natin, sa business partners, sa products, company, and of course sa industry, sa MLM industry. Kung mase-search niyo lang po or nanonood po kayo ng mga video sa YouTube, about MLM industry, sobrang dami na po talagang yumaman, 'di ba? Bakit sobrang dami na pong yumaman? Yung, sistema po natin dito sa MLM industry, yun po yung apply na sistema ng mga mayayaman. Yun nga lang, kailangan nila ng maraming pera. Halimbawa, law of leverage kasi. Law of leverage, ano ba yon? Example, meron kang 30 million, 40 million, magpaparami ka ng branches ng, ah McDonald's, Jollibee. Yan yung negosyo ng mga mayayaman. No, law of leverage, pagpapadami. So, sa atin naman, kailangan lang natin ay, leverage. Kailangan na maging leaders yung mga business partners natin, yung mga nagtiwala sa atin. Kailangan lang din natin magparami kung saan-saan pong lugar. Kailangan natin makapag-build lang ng iba't ibang network, malalaking network sa iba't ibang lugar. I-apply lang po natin yung sistema na ginagamit po ng mga mayayaman, mga negosyante. Kasi wala naman po tayong ganun kapital na 40 million, 30 million para magpadami po ng iba't ibang branches ng mga traditional businesses. Okay? Are you learning po? Please type 1 nga po kung natututo. Please type 1 kung natututo po. Baka kasi tulog na yung iba eh. Si Coach Mai lagi yung unang nagta-type. Ayan, si Sir Don, si Coach Risa. Ayun, natututo. Ang daming 1 ni Coach Mai. Okay? Okay, thank you so much po kung natututo po tayo. And commitment. Ayan, commitment. Napakahalaga po niyan. Tapos na po tayo sa attitude, tapos na tayo sa belief. Okay? At syempre, ngayon naman po, gaano ka ka-committed? Yun ang tanong. Anong level ng commitment mo ngayon? Okay? Kasi may 3 levels of commitment po tayo eh. So, may 3 levels of commitment po tayo. So, mamaya i-discuss ko po sa inyo.
Okay, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. But when you're committed, hindi ko mabasa. Ayan, kasi nga yung aking cellphone pala nakaharang. When you're committed to something, you accept no excuses, only results. Okay? So anong commitment ang meron ka ngayon? Kasi dalawa daw po eh. Dalawa yung ita-type nyo pala. Isa, interest, pangalawa, commitment. Sige nga po, paki-type, gusto ko lang pong makita. Okay, kasi magkaiba po yung interesado ka lang sa committed ka. Ayan, so commitment si Sir Don, commitment si Ate Marilyn, si Mama Ricar committed, no? So yan, iba po kasi 'pag interesado ka lang sa business natin, gagawin mo lang siya kapag convenient sa'yo, kapag hindi ka pagod, kapag feel mo lang, gusto mo lang sumama kasi gusto mo lang mamasyal, gagawin mo lang siya kasi interested ka lang, 'di ba? Eh 'pag committed ka, walang excuses. Kahit mahirap, kahit mahirap po yung mga may mga pinagdadaanan mo, kahit maraming rejections, marami kang maraming failures, no? Ang daming hindi magagandang nangyayari sa'yo, maraming problema, pero tuloy ka pa din. Kasi committed ka. Kasi may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka kay Lord. 'Di ba? So, kailangan po, no excuses. Do'n lang tayo nakatingin sa ano, sa results. I mean do'n sa success, sa pangarap natin. Kailangan focus lang tayo sa goals. 'Wag nating titingnan yung mga distractions sa paligid natin. Para maging successful ka kasi dito sa ano, sa negosyo natin, kailangan maging bulag at bingi ka. Oo. Bakit magiging bulag at bingi ka? Kailangan maging bulag ka sa ano, maging bingi ka muna sa mga naririnig mo. Kung nakakarinig ka ng hindi magaganda sa unang-una sa pamilya mo kasi ano sila, against sila sa negosyo na ginagawa mo, maging bingi ka lang muna. May hindi magandang sinasabi sa'yo yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, friends mo, okey lang yan, maging bingi ka lang sa sinasabi nila. Huwag mong dadamdamin, 'di ba? Maging bingi ka sa rejections, okay? At siyempre, ano man yung mga nakikita mo na hindi maganda, mga distractions, ano lang, maging bulag ka lang, 'wag mo lang pansinin. Ang focus mo lang is your goals, para yung results yung ano, para magkaroon ka ng magandang results, 'di ba? Okay, ito po yung 3 types of commitment na sinasabi ko po sa inyo kanina. So, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. Alin po diyan yung commitment nyo? Tatlo po yan. So, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. Sige nga po, paki-type nga po kung alin diyan. Kasi, pag-aaralan po natin kung ano ba yung tatlong yan na, commitment. Okay, third, 3. Ayan, 3 daw. 3. Si Sir Larry, I'll do my best. I'll do my best. I'll do whatever it takes. Ayan. I'll do whatever it takes. Ayan. So, yung I'll try po kasi, ano pa yan, kumbaga, sige, subukan ko lang. Halimbawa, inoferan mo ng business, pero, naging business partner mo lang siya kasi sobra mo ng kinulit, nakulitan na siya sa'yo. 'Di ba, nakulitan na siya sa'yo kaya mo lang siya naging business partners. Sabihin lang sa'yo, "Uy, attend ka ng training." "I'll try, sige subukan ko." Uy, ano yung ano, mag-invite ka, magsulat ka ng ano, ng prospect list. Busy kasi ako, eh. Kumbaga parang madaming excuses, 'di ba? So yun po yung first level ng commitment, napakaraming excuses, susubukan lang niya, gagawin lang niya yung negosyo kapag, yun, kapag gusto lang niya. Kapag feel niya lang lagi yung ano, yung panahon. 'Pag maulan ayaw na niya, 'di ba? So yun yung, I'll try. Ito po yung, pinakamababaw na level ng commitment, yung I'll try, 'di ba? Yung pinaka-highest commitment, yun po yung I'll do whatever it takes. I'll do my best, sabi mo gagawin mo lang yung ano mo, yung best mo. Okay, may goal ako
hanggang ano, hanggang October, gawin ko lang yung best ko. Pag hindi ko na-achieve, okay lang. So, dapat hindi po ganun yung mindset natin, 'di ba? So, katulad ko, parang nape-pressure ako kapag, ay ano ng ano, chine-check ko kasi palagi yung dashboard ko, yung income ko araw-araw bago ako matulog, pagkagising. Kasi nga po, hindi puwede na hindi ko siya ma-a-achieve, 'di ba? 'Pag I'll do my best lang, ano pa yan, hindi pa yan 100% po yung commitment niyo dito sa negosyo. 'Di ba? May doubt pa din po kayo diyan, may fear pa din kayo, may pride pa din po kayo kapag I'll do my best. Hindi mo pa handang ibigay yung 100% mo kapag I'll do my best ka lang, 'di po ba? 'Pag na-reject ka ng konti, nahirapan ka, medyo mani-negative ka, 'di ba? So, mawawala ka sa negosyo. Pasulput-sulput ka lang sa pag-attend ng training. Sinabi sa'yo ng mentor mo na attend ka ng ano, ng welcome day sa Sabado. Try ko po coach, 'di ba? So, hindi mo ginawa ng paraan. Hindi mo ginawa yung best mo, okay? Yung I'll do whatever it takes naman, yan yung laban kong laban, 'di ba? Sabi nga, patay kung patay. 'No, ilalaban ko 'tong pangarap ko ano man yung mangyari, ano man yung sabihin ng ano, ng mga tao sa paligid ko, ng katrabaho ko, tawanan man ako ng mga katrabaho ko, okey lang sa'kin kasi naniniwala talaga ako dito ko makukuha yung pangarap ko, 'di ba? So, laban, walang excuses. Kahit mahirap tinutuloy mo pa din yung business. Kahit nahihirapan ka na, tuloy ka pa din kasi naniniwala ka, consistent ka pa din sa ginagawa mo. Okay, kasi yung pinakamataas na level ng commitment meron ka. So, masasabi ko po sa sarili ko na dito ako sa I'll do whatever it takes na commitment, na kahit nahihirapan ako sa schedule ko, sa pagma-manage ng time ko, ginagawa ko pa din talaga kahit mahirap. So, dapat po gano'n tayo sa sarili natin. Yung commitment, 100% ka po sa sarili mo, na committed ka. Ano man ang mangyari, kailangan ano, gagawin mo pa din si MCOR. 'Di ba kahit nga may bagyo, dati naalala ko, bagyo nun, Thursday, may event nun sa MCOR, sobrang bagyo, ang lakas ng ulan, pero dahil committed kami, pumunta kami. O gano'n yung level dapat ng commitment natin, 'di ba? Ano man ang mangyari, kahit na mag-away kayo ng wife mo, patunayan mo lang na dito ka talaga magiging successful, 'no? Na ano naman yan, nadadala naman sa magandang pakiusapan. Kasi nga may mga business partners po ako na sinasabi sa'kin na, "Ay ma'am, sorry hindi ko po masyadong nagagawa yung business kasi po laging kontra yung misis ko, kung ano-anong sinasabi, parang siya nahahawa na din." So, dapat hindi po gano'n. Kahit anong mangyari, anong sabihin nila, okey lang, tuloy ka lang, 'wag kang mani-negative. Sabi nga, kapag willing kang mag-take ng risk, 'di ba? Yung mga risk taker kasi siya yung mga ano, mga successful, 'di ba? Si Coach Mai kung hindi siya nag-take ng risk, kung hindi po niya ginawa yung, mataas na level na commitment na I'll do whatever it takes, wala po siya ngayon sa posisyon, sa achievement na meron siya ngayon, 'di ba? Kung ang sabi lang niya dati, "I'll try, I'll do my best," hindi siya 100% sa business, siguro hindi pa po ngayon successful si Coach. Pero dahil committed talaga siya sa ginagawa niya, 'pag committed kasi tayo hindi tayo napapagod, 'no? Hindi tayo napapagod, hindi tayo nagrereklamo, hindi mo iniisip yung negative, "Ay ano ba 'yan, pupunta na naman sa welcome day, wala akong pamasahe." 'Di ba? Ayoko munang umattend kasi wala akong pamasahe. Ayoko ng mag-MCOR kasi nakakapagod. So, hindi po puwede. Wala ka pong 100% commitment kapag 'yan po yung mindset natin. Okay? Ayan, there are only two options regarding commitment. You're either in or you're out. Okay? There's no such thing as life in between. You're in or you're out. O sige nga po, type nga kayo, you're in or you're out. Baka po kasi tulog na yung iba, kaya gusto ko mag-type muna kayo
9:19, malapit na po akong matapos. 9:30, tatapusin ko po. Ngayon, in. Okay, pag in po tayo, willing po tayo mag-commit. 100%, walang excuses po. Ay, ma'am, kasi sumakit yung ganito ko. Ay, ma'am, kasi umulan. Ma'am, kasi bumagyo. Ay, ma'am, sorry po, na-late ako kasi ganito po. So, no excuses. Pag ako po ay may excuse, ano naman, kung tutuusin, acceptable naman yung excuses ko. Pero hindi ko na po yung sinasabi kay coach, hindi ko na po china-chat. Kasi nga po, pag committed tayo sa sarili natin, walang excuses talaga. 'Di ba? So, iba kasi yung level ng commitment natin. Ayan, so we have to focus on your dreams and your goals. Focus lang po tayo sa pangarap natin, focus lang po tayo sa goals natin. Sa mga distractions, ano muna, itsapuera nyo muna yan. Yung mga distractions sa buhay natin. Yung mga negative vibes, negativity, tanggalin natin lahat yan. Okay? Kasi kung ano po lagi yung ipinapasok natin sa mind natin, yan talaga yung ikinikilos natin eh. 'Di ba? Kung ano yung iniisip natin, yan yung ginagawa ng katawan natin. Naniniwala ba kayo? Na pag iniisip mo ngayon, parang ano ngayon, medyo tinatamad ako, bukas na lang kaya ako mag-MCOR. 'Di ba? Kung ano yung naiisip natin, sumusunod yung ating katawan. 'Di ba? Pero 'pag iniisip mo kailangan ko ngayon one hyper pay in, kailangan gumising ako ng maaga, kailangan kong kumilos. Okay? So, ibig sabihin po nun, kung ano yung nilalagay natin sa utak natin, sa isip natin, yun talaga yung ginagawa ng katawan natin. Kaya, ano po tayo, careful po tayo sa mga iniisip natin, words na lumalabas sa bibig natin, 'di ba? Ingat po tayo, careful po tayo kasi kung ano po yung iniisip natin, sinasabi natin, yan po talaga yung pwede natin ma-attract. Yan. Yan po yung pwede nating ma-attract sa mga sarili natin. Okay? So, enjoy the journey. Enjoy lang po natin ang ating MCOR journey. Huwag po tayong ma-stress, huwag po tayong magreklamo palagi. Enjoy lang. May mang-reject sa inyo, tawanan nyo lang. Sabi nga, ang binibilang natin, yes, ano na ako. 'Di ba sabi, pag naka 10 rejections tayo, may sure pay-in na. May isa na mag-sure na pay-in. Yes, sabi ni coach, happy lang. Yes, happy lang tayo palagi. Happy lang tayo sa proseso, sa journey natin dito sa MCOR. Okay? Kasi nga po, pag hindi tayo masaya sa ginagawa natin, mabilis kayong bibitaw, mabilis kayong mapapagod, lagi kang maninegative, at yun, ang mangyayari na niyan, magki-quit ka. Ang tanong, 'pag nag-quit ka, may maganda bang mangyayari? 'Di ba wala? Pero 'pag nagtuloy ka, may maganda bang mangyayari sa'yo 'pag nagtuloy-tuloy ka sa negosyo natin? Oo. Kasi, eto 1 minute na lang po, tapos na ako. Kasi sa business po natin, lahat tayo gusto nating yumaman, 'di ba? Gusto nating yumaman, sabi natin gusto natin magkaroon ng magandang bahay, gusto natin magkaroon ng sasakyan, mag-travel around the world. Okay, 'di ba 'yan yung mga sinasabi natin. Pero kung mapapansin niyo po, marami ang gustong umasenso, marami ang may malalaking pangarap, pero hindi po sila willing sumama sa proseso. Hindi nila kaya yung proseso na pinagdadaanan natin dito sa business, 'no? Bakit? Kasi konting pagod lang, ayaw na, 'di ba? So, ano lang, enjoy lang natin, happy lang tayo, sama lang tayo sa proseso. 'Pag ini-enjoy mo yung proseso ng negosyo natin, hindi mo namamalayan, malayo ka na pala kaysa dati. Ayun, sana po ay may natutunan po tayong lahat. Pasensya na po kayo at hindi ko na po na-review yung slides ko at 8:15 na ako nakauwi ng bahay. So, in MCOR, we improve lives po talaga. Dito, mababago talaga yung mga buhay natin 'pag nagpatuloy tayo sa negosyo. So, yon, thank you and God bless everyone. Salamat po sa mga nagstay.
Ayan, wait. Paano? So yun, Ayan, so Coach, okay na po, tapos thank you very much, Coach Glenda. So wow, grabe. Ang dami nating natutunan. Maraming salamat. So kung ako sa'yo,